I am May D. Gerbasia. Ma'am? May May. Dignadisi Gerbasia. Okay, Ma'am May, ano po ang role nyo dito sa organization nyo? PADABA, ano po yung Panay role nyo ninyo? Darag, Panay Darag Darag Breeders Association. Okay, Yes, correct. ano po ang role nyo dito sa organization natin, Ma'am? Actually, we are a very young association. The Okay. first president was Jose Barges, and I'm the second president. I am the incumbent right now. Okay, si Madam President pala ang kasama natin. Okay. Ma'am, dahil kayo ang president, ano po ang mga activities niyo dito sa organization right now? Okay. During my presidency, we were able to get CSO. CSO is Civil Society Organization. And we were able to get, we were given a lot of grants by the DA as well as the PRDP. Okay. And we were able also, with the help of the DA, we were able to bid, being given to the farmers, those that were struck with bagyo. Okay. Yes. Pang ano nila, pang sa mga calamities. Oo. And some are also breeders. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Okay, Ma'am, kumusta? Kumusta ang darag business? Darag is growing. Sige pa. Since ito po ay canteen, maraming kumakain, kaya while nag-interview tayo, come and go ang mga tao. At one time or another, Sige pa. we were struggling. But after COVID, marami nang bumibili. And Okay. so, commerce was picking up. So, sa ngayon makikita mo na maraming bumibili. Aside from darag, marami kaming mga menu na affordable for the kids. Yan. Yes. We are also bidding now. We're starting to bid and we're starting na maka-deliver na kami like Negros, Antique. So it's easier. Ma'am, kumusta yung kumusta yung ibang segment nung darag industry? Can we call it as industry now? Yeah, I think so. Okay. So, kumusta po yung ibang players doon sa industry? So, aside from dito sa Abings na you're utilizing yung darag meat, what about the breeders, the farmers, and other businesses related to the darag industry? A lot of our farmers are from other places. Okay. So we buy their products. Wala nang middleman. Wala no middleman. But your own farm, gaano kalaki yung population ng chicken mo? Right now, maliit lang. I have only like 50 breeders. 50 breeders? Okay, ma'am. To start a grow out of a darag chicken, how many breeders you need para maging sustainable at para kumita talaga? Right now, in the past, I was planning of around 200 heads. Breeders, that's breeders. Yes. Okay. Pero ninanakaw. So I started. Ang sarap ng ulam niya. So I started na come down muna. So when I go home this 2 days from now, Okay. I will be putting up again my breeders back. Okay. Ma'am, can you give us an idea how big is the demand for darag chicken? Mga thousands man, sir, kasi may Monthly? Monthly? Yes, sir. Kung may bidding lang, mga thousands man. Kaya we have, So ito yung for meat. This is for the dispersal. for dispersal, yes, we need more than mga 3,000. 3,000 chicken. Oo. How old Pero is the sa chicken? Mga
It depends, 4 to 5 months. 4 to 5 months. Dumalaga. Oo, ina bala. Oo, dumalaga. Dumalaga, okay. So, malaki ang demand for dumalaga for the dispersal project of the government. Yes. And then malaki rin yung demand for chicken, Oo, mga dressed male. chicken and meat. Yes, we have most of our the darag that we sell here are males. Males. So yung pang food is the male. Yeah. For the dispersal. the dumalaga is for dispersal. Yes. Okay. So let's say if I'm going to start my own darag chicken grow out or business, how many breeders ang kailangan ko? Para sabihin natin it's sustainable, mararamdaman ko na kikita ako. Kung backyard ka, you will start with, I think, mga 20 inahin. 4:1 is not business quality, but 7:1 is business. Business yan. Yan. 7 hens, And 1 1 rooster. rooster. Yes, correct. Pero kung para sa mga students to pay your tuition, mga 20 na inahin. Kaya magbayad ng tuition fee? Oh yes, because most of our high school and college students in town are free. So sa mga notebook nila at saka mga transportation nila, they can do it. Okay. That's just by observation. And that's just a backyard setup. Yes. Okay, what once it's a semi-commercial na? How 5 is to- many hens ang Mga semi-commercial? 100 na. So the 100 hens. 100 hens. It's a semi-commercial. Yes, but I encourage them to have 20. They will buy it around 1 to 2 months and they take care of it. Okay, That's what I do. if they want to start, they have to start small. So Yes. mga 20 hens, ganyan Yes, lang. and 5 rooster. Yes, and 2 doon sila months mag-aaral. old, oo. Doon sila mag-aaral, pag expert na sila, then pwede na silang mag-semi-commercial at around 100 hens. Yes. Ma'am, anong challenges mo dito sa business na to? As of now, we are smooth sailing. But it took us a long time. At least 6 months before kami nakareka. We have not recovered yet, but we're doing it now. Is it costly to set up a grow out or breeding? No, if you are in the mga towns tulad ko, we started with bamboo houses only. And then, basta I don't have any other chicken, I let them go out to eat. Kasi Range. yes, range. Because it's cheaper. Pag naka-range sila. Oo. Less ang pakakainin mo. So number one na consideration dyan pa rin yung pakain. Oo. Is it the most expensive expense doon sa pag-grow? Oo. Feeds, Oo. That's why I grow a lot of leaves and lemongrass. Especially during rainy days, they eat all my lemongrass. kainin nila. Oo. They find their own medications, I think. Ganyan ang manok. Okay, ma'am. Any advice to audience natin na possible ma-encourage na mag-start ng Darag Native Chicken? Oo. You start low. Huwag kayong magbili ka agad-agad. You study kung ano ang mag-grow ng darag. And then go on training. 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 Saan sila mag-train? Sa West. Okay. It's a free Sa training. West Visayas State University. State University. Extension. Extension. But ano dyan, talaga, the whole technology, it's there. Yes. They will teach you and we have booklets to give. All right.
Ma'am, thank you so much. Thank you. Alright. I'm 69 years old. You're 60. Hindi I'm hindi halata, 69. But I'm still active because of Parang farming. 60. No, 69 ako, sir. Sige Thank na. you, ma'am. Thank you, so ma'am. much. Thank you so much. Jose Denmark Fuentes. Jose Denmark Fuentes. Denmark Fuentes. Okay. Sir, so Denmark. 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 Ilan taon ka na? 29. 29. Matagal ka nang nagdadarag? Yes, 5 years. 5 years. O paano ka na-introduce sa darag? Sa social media din. Oh. Dati hindi darag yung manok ko, na ako sa mga heritage breeds. Okay. Nagsimula And then? din. But then, yung market ng heritage medyo marami ng mga breeders na hindi ka na makapag-supply ng hindi ka na makabenta ng marami o compare sa darag na konti lang yung breeders, tapos pa sa bago sa market. Okay. Sinong bumibili ng heritage chicken? Sinong bumibili ng darag? Same lang, mga mga breeders. Usually for production. So yung sa'yo is for production? Yes. It's not for meat? Okay din, for meat din. Pero anong main mo? Ano yung concentration mo ng Production. negosyo ka? For production. Sinong bumibili sa'yo ngayon? Marami sa, hindi lang dito sa Visayas, sa Manila. Oh, meron din. Meron Bohol, Cebu, Okay. Negros, Aha. actually. Dito sa Iloilo, Western Visayas. Okay. Gaano kagandang negosyo ang darag business for production? Maganda kasi every week meron talagang buyer na gusto bumili. Meron ka talagang mabenta, meron kang kita every week. Ilang buwan, ilang days yung chicken na binebenta mo para sa mga magpaparami ng chicken? Depende kasi sa depende din sa budget ng buyer. Okay. Usually more sa hardened chicks from week old to 1 month old. Week old to 1 month old. Oh, yes. Hardened Chicks. chicks ang tawag sa kanya. So yun yung malakas. Yun yung binibili nila sa'yo. Pero din mabenta din yung RTL, yung RTL, ready to lay. Okay. So yung ready to lay, obviously magpo-produce siya ng egg. Yes. Tapos yung hardened chicks, magpapalaki siya ng gagawin niyang breeder. Breeder, yes. Magpapadami siya. Okay. So yung pinadami niya, siya ngayon yung magbebenta ng either egg then or meat. Meat. Or paano mo naisip na mag-breeding ka? Kasi yung mga breeders hindi pa masyado marami. Kaya yung yung market kasi ng darag dito lang yun sa sa Iloilo. So napaisip ako na maganda din siguro na makapagbenta sa ibang lugar. Na kasi malaki yung kita pag magbenta ka ng for production. Compare mo sa pang slaughter na meat. Kasi by age yung bentahan ng production compare sa pang meat na per kilo lang. So mas malaki ang kita sa production. Oo, mas malaki. So nung nag-start ka na mag-alaga ng chicken, sabi mo started with heritage, no? Tapos breeding ka na rin noon. Yes. So nung nagpalit ka to darag, talagang naka-mindset ka for breeding. Yes, breeding talaga. I see. Kumusta ang negosyo? Okay naman ngayon. Okay naman. Pwedeng yumaman? Yung manok kasi parang yung expenses mo kasi sa manok, medyo malaki din expenses mo, tapos yung kita mo. Hindi ka naman kasi makabenta ng manok na kagaya ng mga imported na manok na malaki talaga, yung isang piraso lang, ilang libo. Yung sa darag kasi yung
ano lang, naka-range yan sa ano, sa 700 o 800. Medyo hindi ka makakita ka na sakto lang sa ano, pero hindi na talaga siguro na yayaman ka talaga kagaya ng sabi ng iba na kikita ka ng ilang milyon o ano. Hindi, medyo kung practical lang siguro na ano, na makabili ka lang ng pagkain mo, ano ka sa pamilya mo, yan lang siguro. Okay, bakit? Ilan ba na-dispose mo on a monthly basis? Around monthly, around mga ano, yung mga hundreds in monthly. Hundred 100 heads na hardened chicks. Yes, hardened. Hardened Hindi chicks. naman permanente na hardened lang. Yung iba kasi ano naman yung mga month-old or RTL na. Okay, so halo-halo. Halo-halo. Okay. Anong mas malaki kita? RTL o hardened chicks? RTL. RTL. Okay. Okay. Ilan ang nadidispose mong RTL monthly? Mga 50 heads up. 50 heads. Masaya ka doon? Oo naman. Nakukulangan ka? Medyo kung sa gastos, okay na din. Okay, magkano kita mo doon sa 50 na RTL? 50 heads na RTL Net. na Net. Magkano kinita mo doon? Net. Minus gastusin. mas yung gastos. Mga 10 mga 10 to 20k. 20,000. 20,000. At 50 na RTL. Oo, Monthly. monthly. Neto na yon. Tanggal na lahat ng gastusin. 20,000. Nag-aspire ka ba na instead of 50 RTL monthly, makabenta ka ng 500? Oo naman. Oo. Oo naman. So magkano kita mo pag 500 na? Times Malaki na. 20. Oo. 20,000 times 20. Magkano yan pala? 40? Hindi. 400? 400. 400,000. 400,000. 4M kuya, magmamanok na ka bukas. So, pero is that impossible na ma-reach mo yung ganon kalaki? Hindi naman, posible kasi Posible. meron naman kaming sinusuplayan na ano na halimbawa ng mga projects na mag-disperse ng manok sa mga ano ka talaga ng volume yung bentahan. So kaya. Kaya. Ba't hindi mo i-aim? Kaya pala. Sa ano din, kung marami kang breeder, siyempre kailangan mo din ng maraming pagkain, mga kulungan. Kasi Malaki dapat rin yung puhunan talaga. Okay. So at least nagkaroon tayo ng idea, no? Ano yung nangyayari dun sa breeding ng dalag. Ngayon, ang tanong ko, i-recommend mo ba sa ibang tao na magdarag din? Siyempre, kasi makakita ka na, siyempre libre pa yung ano mo, yung pagkain, masarap yung dalag. Oo, kasi talagang may kakainin ka kasi May yung kakainin, male, no? oo. So pwede, no? Ang business mo ay hardened chicks, RTL, meat para dun sa mga lalaki na sobra-sobra. Sobra. No? So pag i-compete mo yung lahat, maganda rin. Oo, maganda kasi kikita ka din. Talagang kikita ka talaga. Kahit na hindi gaano kalaki, hindi na makabili ka ng sasakyan o makabili ka ng lupa, pero at least pang everyday lang na may hanap buhay ka. O hindi ka palamunin. Oo. Kasi yung iba, kaysa magtambay ka na marami din namang mga na may tulong ng alaga ng mga hindi lang darag, mga ibang hayop. Okay. Okay then, Mark, may asawa ka na ba? Oo, meron na. Okay. So, I mean to say, ito ang hanap buhay mo. Yes. Ito talaga, full-time. Full-time, oo. Dapat mag-aim ka doon sa mas marami. Oo. Full-time ka pala. So, possible kasi naka-full-time ka. Possible. Yung ano lang, yung medyo... Anong main challenge bukod doon sa magastos? Kailangan mo na mas malaking capital? Space. Space din. Space din. Oo. Gano'ng kalaking space ang nakaalat doon sa
production mo na 50 RTL monthly? Konti lang. Ano lang yung space. Mga yung sa akin, wala kasi hindi ko na ginamitan ng ng net. So naka-range lahat. Oh. Mga half Open. mga half hectare, ganun. So may bakod ka doon sa half hectare? Wala. Wala to, open talaga lang. Open talaga Walang lahat. nawawala. Wala namang ibang wala namang ibang kumukuha So yung half hectare mo, sobra-sobra pa yon. Oo, Ilan sobra. ang pwede mo pang idagdag para ma-maximize mo yung half hectare? Mga kaya kahit mga around 1,000 kaya. Naman pala eh. Oo, pwede. Pwede. So yung kung nagpo-produce ka ng sa ngayon, yung 50 na RTL mo, ilan yung population mo doon sa buong farm? 200? Less. Population, buong population. Yung sa kasi sa ngayon, medyo konti na lang kasi every week nagpapalabas ako ng kaya hindi ka makapag padami ng hanggang 1,000 kasi Naagad siya. ng buyer sa sa akin, magsabi sa akin na sir, gusto ko din ng pwede bang ako ng pang breed. Kasi talaga kasi kailangan mo din ng ibig sabihin maganda. Oo, maganda. Maganda kasi hindi ka nga makapagparami dahil naagad. Oo. Meaning kung magpaparami ka, hindi ka mawawala ng market. Ay, hindi sa ngayon hindi. Kasi mas kumpara ko nung una nag-start ako sa social media. Ngayon ko lang na na mas mabilis kung sa social media kumpara sa mag-breed ka lang, magbenta ka lang din sa mga merkado o hindi ka makapag-supply ng marami. Pero kung sa market mo sa media, makapagkita ka. Alright, Denmark, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Sa isang tao lang may 20,000 ka. Yung net, mo siguro kita ko around 5. Okay. Pero sa isang tao, lang. gross mo 20,000. Mga ganon. Ilan ang kliyente mo weekly? Weekly ba? 2 to 3 na tao? Yung iba kasi mga lang tryo or pa isa-isa yung iba. Yung meron talagang volume na gusto na Madami ka agad. Iba-iba kasi yung target nila. Yung iba pang start ng kagaya ko din, gusto mag-start, konti yung budget, gusto So yung iba na medyo may may pera, gusto na malakihan talaga. Kailangan ko ng 100 heads, kaya mo ba? Yun. Transport agad. Yung mga jackpot. Yun na. Denmark, doon sa audience natin, parang makatulong ako sa'yo. Paano ka nila mga contact? Yung mga gusto mag-order sa'yo ng Darag Chicken nationwide. Message lang ako sa sa Facebook, Facebook account ko. Darag ni Dandan. Darag ni Dandan. Yun na lang. Okay, phone number? 0909-08-99377. Alright, thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.